Nagsimula ang pelikula sa isang napaka-tense na digmaan sa pagitan ng Tian Clan at ng Royal Army. Ang digmaang ito ay pambihira, dahil ang angkan ng Tian ang pinakamalakas na grupo sa dinastiyang Qing. Na mayroong libu-libong mandirigma na may palayaw na God Warriors at iniulat na kinuha ng angkan na ito ang kontrol ng Beijing, Zili at Shandong. Bilang karagdagan sa libu-libong God Warriors, ay mayroong isang kakaibang warrior na nagngangalang Yang Luchan. Siya ay isang talentadong mandirigma na pinagkadalubhasaan ang maraming kung fu moves. Gayunpaman siya ay nagkaroon ng isang napakakakaibang paglaki. Mayroong isang maliit na sungay sa kanyang ulo. 18 years ago nang ipinanganak si Luchan sa mundo na sobrang kakaiba at unconventional na paraan. Dahil sa kanyang pagkakaiba sa ibang bata, itinakwil siya kahit ng kanyang sariling ama. Dahil bilang isang opisyal sa kanyang rehiyon ay nakaramdam siya ng kahihiyan na magkaroon ng isang kakaibang anak tulad ni Luchan. Ngunit mabuti na lamang si Luchan ay mayroon pa ring ina na mahal siya. Nang si Luchan ay naglaro sa bayan, aksidenteng nakakita siya ng isang martial arts performance at namangha siya sa mga kung fu moves nito. Noong abala si Luchan sa paggaya sa kung fu moves, biglang may bata na nagnakaw ng pagkain niya at hinabol agad sila ni Luchan. Pero sa kasamaang palad ay binubuli siya at pinagtawanan. Pagkatapos ay itulak siya ng mga ito, si Luchan ay biglang nagtataglay ng kung fu skills. Inawat sila ng lalaking nag-perform kanina ng kung fu. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay nagawang labanan siya ni Luchan. Kahit hindi pa siya natuturuan ng kung fu. Pero pagkaraan ng sandali ay agad na nawalan ng malay si Luchan. Kasabay nito, nahuli ang ina ni Luchan na kumuha ng pera ng kanyang asawa. Ginawa niya iyon dahil ayaw magbigay ang kanyang asawa kahit na isang sentimo sa kanyang anak. Dahil dito siya ay pinahirapan ng kanyang asawa na parang alipin at pinalayas sa bahay. Mula noong araw na iyon si Luchan at ang kanyang ina ay namuhay ng magkasama. Hanggang isang araw ay muling nakipagkita si Luchan sa martial arts expert na kanyang napanood noong isang araw. At ang taong iyon ay pinangalan ng Master Zhao. Sinabi niya kay Luchan na ang kanyang mga sungay ay isang regalo na tinatawag na 3 crown flowers. Ang sungay daw niya ay pagmamayari lamang ng mga genius na pinili ng Diyos at maaaring maging isang master sa anumang martial arts sa isang tingin lamang dito. Sinadya ni Master Zhao na ipasa ang kanyang kaalaman kay Luchan. Dahil malaki ang potensyal niya na maging pinakamalakas na kung fu master sa mainland China. Nang marinig ito ay natuwa ang ina ni Luchan, ngunit sa kasamaang palad ay nasa panganib ang kanyang buhay dahil sa kalupitan ng kanyang asawa. Bago siya namatay sinabi niya kay Luchan ang isang bagay lang ang kailangan niyang gawin, ay maabot niya ang gusto niyang gawin. Pagkatapos mamatay ang kanyang ina, si Luchan ay nagbigay ng kanyang paggalang. Sasama siya kay Master Zhao upang matuto ng martial arts. Makalipas ang 10 taon si Luchan ay napiling maging isa sa mga God Warriors na lumaban sa Royal Army. Sa wakas ay nahayag na si Master Zhao ay isang Supreme Commander na isang maalamat na Kung Fu Master sa rehiyon ng Qing Dynasty. Sa nakalipas na 10 taon ay nagpapanggap siya na isang ordinaryong tao upang mag-recruit ng mga bata na may potensyal na maging God's Warriors. Ngunit sa digmaang ito ang kanyang hukbo ay na-corner na ng mga pag-atake ng kaaway. Bilang resulta inutusan ni Master Zhao ang isa sa kanyang mga sundalo na tamaan ang mga sungay ni Luchan at agad na na-transform si Luchan sa full power mode. Ngunit sa kabila ng matagumpay na pagtapos sa mga tropa ng kalaban ay nagkaroon ng side effect ang paggamit ng triple crown flower horn na nagpahimatay kay Luchan. Kaya naman agad na isinugod si Luchan sa maintenance tent para ipagamot sa isang healer na nagngangalang Dong. Dito nagulat si Dong sa kalagayan ni Luchan na sa tingin niya ay malala na. Kaya iminungkahi niya na huwag na ulit pumunta sa battlefield si Luchan. Pero ito talaga ang kabaligtaran ng sinabi ni Master Zhao. Si Master Zhao ang nagsabi na kung lumaban si Luchan ay lalo pang lalakas ang kanyang lakas. Lalo na kapag ginamit niya ang kanyang magic horn. Gayunpaman hindi sumang-ayon si Dong dahil malalagay lamang sa panganib ang buhay ni Luchan. Bukod pa rito ay iminungkahi din niya na si Luchan ay matuto ng martial arts mula sa pamilyang Chen, na makakatulong sa kanya upang mapakinabangan niya ang sungay at ang panloob na kapangyarihan ng Qi. Kasabay nito narinig ni Master Zhao ang usapan at natural na naramdaman ni Dong na gustong agawin si Luchan mula sa kanya. Nauwi sila sa pagtatalo hanggang sa bigla na lang silang nag-away sa isa't isa nang hindi inaasahang pinagkadalubhasaan si Dong ng kung fu ng pamilya Chen. At nagawang talunin si Master Zhao ng napakadali. Sa gabi nagpahinga muna sila bago ituloy ang digmaan. Ngunit biglang umatake ang mga tropa ng royal na resulta na agad na lumabas si Luchan sa tent upang iligtas ang kanyang mga kaibigan. Pagkatapos ay nagulat siya nang makita si Dong na nakahandusay sa lupa. Matapos matamaan ng isang sibat na damaykit sa kanyang likod at hindi siya makagalaw. Bago siya mamatay sinabihan ni Dong si Luchan na kumuha ng mga pagsasanay sa isang kung fu master na nagngangalang Master Chen, na siyempre miyembro ng pamilya Chen. Dahil kung hindi ay mamamatay si Luchan, dahil hindi niya napigilan ang kanyang mga sungay.
Hindi nagtagal ay napatay ang buong God's Warriors, sa kabutihang palad ay nailigtas ni Lu Chan ang kanyang sarili mula sa massacre. Hinanap niya agad si Master Chen na nakatira sa isang liblib na village. Matapos umakyat sa bundok at dumaan sa lambak ay sa wakas ay nahanap na niya ang lugar. Pagdating doon ni Lu Chan ay nakakita kaagad siya ng kakaibang tanawin kung saan may isang atik o monghe na nagmumuni-muni sa puno, ngunit nakabaliktad ang posisyon ng katawan. Nang maglaon tinanong niya ang mga taga-nayon tungkol sa tahanan ni Master Chen, pero kakaiba ang sabi ng mga taga-baryo na hindi itinuro ang kung fu ni Chen sa mga tagalabas tulad ni Lu Chan. Noon habang nalilito si Lu Chan ay bigla siyang nabandol. Ang babaeng nakasakay sa sasakyan ay agad na bumaba para magtanong tungkol sa kalagayan ni Lu Chan at tila ang babaeng ito ay si Chen Yunniang na biological na anak pala ni Master Chen. Si Yunniang ay nakita kasama ang kanyang magiging fiancé na nagngangalang Fang Zijing. Pagkatapos si Lu Chan ay gustong lapitan si Yunniang, pero nakaalis na sila. Samantala ang dalawang kuya ni Yunniang na nagchichismisan kay Fang. Ayon sa kanila si Fang ang pinakamatalinong tao sa nayon. Bukod pa rito ay napakahusay din niya sa makinarya matapos itong matutunan mula sa ibang bansa. Kaya hindi nakakapagtaka na kaya niyang mag-imbento ng sariling makina ng sasakyan. Ngunit sa kabila ng kanyang reputasyon sa pagiging matalino ay hindi siya nagustuhan ng mga taga-nayon. Dahil sa sobrang hilig niya sa kulturang kanluran, isang gabi nagpulong ang nayon sa village hall. Sa pagpupulong na ito napag-usapan ng mga taga-nayon na magtayo at gumawa ng riles upang ang lugar ay may ugnay sa ibang mga nayon. Ang taong nagmungkahi ng pagtatayo ay syempre si Fang. Nang dumating ang mga taga-nayon sa village hall, kaagad na ipinakita ni Fang ang kanyang plano sa mga taga-nayon. Gayunpaman hindi sila interesado at tumutol sa plano. Dahil ang riles ay nangangailangan ng isang malaking lugar ng lupa na maaaring maglipat ng mga puntod or residential areas. Sinubukan sila ni Fang na kumbansihin sa pamamagitan ng pagpapakita ng kanyang electric lamp. Gayunpaman ang lampara ay nabigo at nasira, dahil dito ang mga residente ay agad na umuwi mula doon at ang ilang mga tao. Pagkatapos ay minamaliit si Fang dahil siya ay pumunta sa paaralan sa ibang bansa para gumawa ng sirang lampara. Kinabukasan ay si Yunniang ang nagsagawa ng kanyang routine na pag-brew ng sake. Ngunit hindi nagtagal ay lumapit si Lu Chan sa kanya. Naisip ni Yunniang na siya ay dumating dahil siya ay may sakit matapos siyang mabangga ng sasakyan ni Fang ilang araw na ang nakakaraan. Kaya naman si Yunniang at agad siyang binigyan ng pera bilang mga gastusin sa pagpapagamot. Subalit ang gusto ni Lu Chan ay matuto ng martial arts mula sa ama ni Yunniang. Nang marinig ito sinabi ni Yunniang na ang kaalaman ng kanyang ama sa kung fu ay ituturo lamang sa mga katutubo ng nayon. Ngunit dahil nagpumilit si Lu Chan ay nagsinungaling siya sa kanya sa pamamagitan ng pagsasabi na nasa likod ng bundok ang kanyang ama. Gusto niya talagang palabasin si Lu Chan sa nayon. Ilang sandali pa ay bumalik si Lu Chan sa bahay ni Yunniang na nabigo dahil nalinlang siya ni Yunniang. Nagulat din si Yunniang sa bilis ni Lu Chan dahil 3 araw dapat bago marating ang bundok at dito muli ay tinanong ni Lu Chan kung nasaan si Master Chin. Gayunpaman ay tinatamad sumagot si Yunniang at piniling umalis. Ngunit patuloy na nagtanong si Lu Chan hanggang sa huli ay nag-away silang dalawa. Dahil sa kaalaman ng pamilya Chen sa martial arts na kayang itapon ni Yunniang si Lu Chan mula sa itaas na palapag hanggang sa nahimatay ito. Hindi rin nagtagal ay nagising si Lu Chan at nakatali ang katawan niya ng patiwarik. Biglang lang may lalaki din sa harap niya na may ginagawa at hindi niya nakikilala. Siya ay isang trabahador at manggagamot na nagngangalang Uncle Chang. Dito sinasadya niyang ibinitin ang katawan ni Lu Chan upang muling damaloy ang kanyang dugo. Pagkatapos ng paggamot tinanong ni Lu Chan kay Uncle Chang kung maaari niya itong turuan ng pamilya Chen ng kung fu. Ngunit sa kasamaang palad si Uncle Chang ay isa lang siyang trabahador na hindi marunong ng kung fu. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay nalaman ni Uncle Chang ang tungkol sa 3 bulaklak na korona ni Lu Chan. Kaya pinayuhan ni Uncle Chang si Lu Chan na humanap ng doktor. Dahil lumalala ang mga sungay nito at nanganganib ang kanyang buhay. Isang gabi nakita si Fang na nagmumuni-muni sa kanyang kabiguan noon. Nasa tabi niya si Yunniang na sumama sa kanya. Habang tumutugtog ng romantikong musika si Fang. Pagkatapos ay nalaman niya na labis siyang nalungkot sa saloobin ng mga taga-nayon na tumanggi sa plano ng pagtatayo ng riles. Kahit na ipinangako niya sa gobernador na kumpletuhin ang construction sa loob lang 10 days. Kinabukasan ay pumunta si Yunniang sa post office at balak niyang magpadala ng liham kay Fang na humihiling sa kanya na huwag umalis. Dahil hindi na maaaring ipagpaliban pa ang engagement nila. Gayunpaman ay bigla siyang nagalit nang dumating muli si Lu Chan at hiniling na turuan siya ng kung fu ng pamilya Chen. Agad na binugbog si Lu Chan at hiniling na makipag-duel sa kanya. Ngunit sa pagkakataong ito, ginamit ni Yunniang ang kung fu na mga galaw na itinuro ng kanyang ama sa malumanay ngunit nakamamatay na mga galaw. Kasabay nito ang matinding pagsasabi kay Fang ng gobernador dahil sa hindi pagkumbinsi sa mga taga-nayon na itayo ang riles.
Gumastos na rin siya ng maraming pera, ngunit si Fang ay hindi susuko ng ganoon kadali at humingi ng tulong sa isang konsultant ng Riles na nagngangalang Claire. At tiyak na tutulong kay Fang na mapagtanto ang pagtatayo ng Riles. Gayunpaman ang gobernador ay nag-aalinlangan dahil ang presensya ng mga tao na naruroon hindi makakatulong sa proseso ng pagtatayo ng Riles. Si Fang at Claire ay naghanda ng malaking tank na may magandang makina. Ang plano nila ay linisin ang nayon. Kinabukasan naupo si Luchan na nag-iisip sa palengke at bigla niyang naalala ang mensahe ng kanyang ina. Bago siya namatay na sinasabi na dapat niyang gawin ang lahat ng kanyang makakaya sa anumang bagay. Dahil sa payo ng kanyang yumaong ina ay muling nabuhayan si Luchan at nagpasyang pumasok muli sa nayon kahit na itinaboy siya ni Yun Niyang. Upang maiwasang mahuli si Luchan ay pumasok sa gate habang tinatakpan ang kanyang katawan ng dayami. Ngunit sinubukan ng lahat ng mga taga-nayon na hawakan siya kahit isang maliit na batang lalaki ay nakiisa. At hinarap si Luchan gamit ang kanyang pambihirang husay sa martial arts. Matapos siyang bubugin ng magaling na batang lalaki, si Luchan ay kinailangan pang makipaglaban sa ibang mga taga-nayon. Ngunit muli ay nabigo siya nitong talunin siya. Kinabukasan ay kinopya ni Luchan ang lahat ng galaw ng mga taga-nayon simula kay Yun Niyang at sa maliit na bata at iba pang mga taga-nayon. Dahil alam natin na may kakayahan siyang matuto ng kung fu sa pamamagitan lamang na makita ang mga galaw nito. Pagkatapos ay humingi ng payo si Luchan kay Uncle Cheng na muli niyang pasukin ang nayon. Pinayuhan siya ni Uncle Cheng na kopyahin ang bawat galaw ng kalaban sa paraang iyon ay tiyak na matatalo niya ang mga ito. Sa araw na iyon sa wakas ay sinubukang muli ni Luchan na pumasok sa nayon, subalit dito kailangan niyang labanan ang isang mga ngalakal na humamon sa kanya ng isang away. Kung masisira ni Luchan ang kahon sa kanyang kamay ay maaari siyang muling pumasok sa nayon. Nang hindi nag-iisip na agad siyang inatake ni Luchan. Sa kasamaang palad ang mga ngalakal ay masyadong malakas para sa kanya. Ngunit nang siya ay nadapa ay naalala ni Luchan ang sinabi sa kanya ni Uncle Cheng upang gayahin ang lahat ng mga galaw ng kalaban gaya ng iminungkahing niya kanina. Naging matagumpay ito sa pakikibakan ng mga ngalakal sa kabila ng pagkapanalo ni Luchan ay nanatiling mapagkumbaba siya. Humingi pa siya ng tawad sa mga ngalakal dahil sa pagkahulog ng kanyang kahon. Pagkatapos noon ay tumakbo si Luchan sa paligid ng nayon at umakyat sa isang tore, habang sumisigaw ng salamat kay Uncle Chang sa pagtulong sa kanya. Ngunit hindi nagtagal ay nakaramdam siya ng pagkahilo at kalaunan ay nawalan siya ng malay. Habang si Luchan ay walang malay, ang nayon ay biglang inatake ni Fang at ng kanyang mga tropa na gustong sirain ang mga tahanan ng mga taga-nayon gamit ang kanilang mga advanced na tangke na itinuring na mga halimaw ng mga residente. Matapos basahin ang utos ng gobernador sinimulan ni Fang at ni Claire na alisin ang mga bahay ng walang awa. Ito ay labis na nagpadismaya kay Yun Niyang kay Fang na may pusong paalisan ang sariling nayon. Pagkatapos ay hiniling niya kay Fang na itigil ito at si Fang na nagustuhan pa rin ni Yun Niyang sa wakas ay napilitang umatras. Pagkaalis nila ay pinuntahan ni Yun Niyang ang kanyang kapatid upang gumawa ng isang bagay upang ang mga taga-nayon ay mamuhay ng matiwasay. Gayunpaman ang mga opisyal ng nayon ay sumuko na at ang tanging makakalutas ng problemang ito ay si Master Chen na kanilang sariling ama. Kinabukasan ay bumalik sina Fang at Claire upang pilitin ang mga taga-nayon sa sapilitang pagtatrabaho at inutusan silang magtayo ng mga riles at mga tangke ng gasolina. Lumala pa ang mga bagay-bagay dahil pinalilibutan sila ng mga mayayabang na dayuhang sundalo na minamaliit at minamaliit sila. Sa kabilang banda si Claire ay tila na may galit kay Fang dahil ngayon lang niya nalaman na may espesyal na relasyon si Fang kay Yun Niyang. Kasabay nito ay tuluyang nagising si Luchan mula sa kanyang pagkahimatay at muli ang nagligtas sa kanya ay si Uncle Chang. Dito sinabi sa kanya na ang nayon ay magulo dahil sa pagdating ng mga dayuhang sundalo na gustong magtayo ng riles para ilunsad ang kanilang kolonisasyong mission. Nang marinig ito, natakot si Luchan dahil wala siyang oras na mag-aral ng kung fu kasama ang pamilya Chen. Si Uncle Chang ay nag-isip ng isang diskarte para pigilan si Fang at ang kanyang hukbo. Sa gabi ay nakita si Claire na naghahanda na bumalik sa kanyang bansa. Dahil mas gusto ni Fang si Yun Niyang, ngunit pilit siyang pinipigilan ni Fang sa pagsasabing mahal niya talaga si Claire. Hindi nila namalayan na nakasilip na pala si Yun Niyang sa kanila sa bubong. Pumasok si Yun Niyang at pinigilan silang dalawa na may labis na pagkadismaya sa kanyang mga mata. Subalit sabay lihim na kinuha ni Yun Niyang ang libro sa paggamit ng tangke na nandoon. Kinabukasan ay pumunta si Yun Niyang sa isang cartero dala ang isang tank manual na naglalaman ng mga alituntunin at kung paano ito kontrolin. Dito gusto niyang hilingin sa cartero na isalin ang mga nilalaman na nakasulat sa Ingles. Sa kabilang banda ay katatapos lang ni Luchan na obserbahan si Fang at ang tangke ng kanyang mga tropa. Iginuhit niya ang hugis ng makina upang malinaw na makita ni Uncle Chang ang makina. Pagkatapos noon ay agad na ipinaliwanag ni Uncle Chang ang susunod na plano. Nang walang pag-aantala ay pinasok ni Luchan ang tangke, ngunit nang nasa loob na siya ay namataan siya ng mga dayuhang sundalo at nang hindi nag-iisip ay agad na ginamit ni Luchan ang kanyang kung fu moves.
Hanggang sa wakas ay mapapabagsak niya silang lahat. Gayunpaman ay biglang inatake si Lu Chan mula sa likuran, buti na lang at dumating si Yon Niyang upang tulungan si Lu Chan sa tamang oras. Pagkatapos ay nagtulungan sila upang ihinto ang makina ng tangki. Gamit ang isang manual ng makina na isinalin ng Cartero. Subalit isa sa mga nakaligtas na dayuhan ay pinindot ang emergency alarm. Habang pinipilit nilang dalawa na ihinto ang makina, si Fang at Claire ay biglang pumasok para pigilan sila. Si Fang saka sinabi na kung ihihinto ni Yon Niyang ang makina ay magiging kalaban na niya si Fang. Ngunit walang pakialam si Yon Niyang sa sinabi niya at basta na lang sinira niya ang makina. Dahil sa pagsabog ng tangke maraming nasawi lalo na ang mga dayuhang sundalo na nakulong sa loob. Ngunit hindi katulad nilang dalawa ay tila naghihingalo si Claire na natusok ng bakal ang kanyang tiyan. Sa kabilang banda ay makakatakas si Lu Chan at Yon Niyang ng ligtas. Samantala si Lu Chan at Yon Niyang ay pumunta sa village hall upang ipahayag na ang higanteng tangke ay nawasak at sila ay itinuturing na mga bayani ng mga taga-nayon. Gayunpaman ay hindi nagustuhan ni Lu Chan ang lahat ng papuri dahil ang kanyang layunin ay ang matuto ng kung fu mula kay Master Chen. Kasabay ng paglabas ni Uncle Chang na may kakaibang hitsura kaysa sa karaniwan ay hindi inaasahang si Uncle Chang ang tunay na guro na si Master Chen. Sa lahat ng oras ay nakabalat kayo siya bilang isang ordinaryong trabahador para kumalma habang palihim na nagtuturo ng kanyang kung fu kay Lu Chan. Na ibig sabihin ay kabisado na ni Lu Chan ang ilan sa mga kung fu moves ng pamilya Chen. Matapos ipaliwanag ang lahat ng sinabi ni Master Chen sa mga taga-nayon ay maghanda sila para sa digmaan. Dahil si Fang at ang mga dayuhang hukbo ay tiyak na maghihiganti. Kinabukasan ang bawat taga-nayon ay naghanda ng kanilang mga sandata, at naghanda sa kani-kanilang mga posisyon. Samantala si Master Chen ay ang general, habang nanonood mula sa tuktok ng tore. Bago nagsimula ang digmaan, hinimok ni Master Chen ang mga taga-nayon na huwag patayin ang kalaban. Dahil ang layunin nila ay itaboy lamang sila at bigyan ng babala. Hindi nagtagal dumating si Fang sa nayon na may kasamang hakba na armado, ngunit natarante sila dahil napakatahimik ng nayon at bigla silang inatake ng mga babae ng mga pakwan at iba pang prutas. Ang mga sundalo ay nabigla sa mga pag-atake ng prutas na maaaring dumurog sa kanilang mga buto. Kaya sa sobrang hirap ay pinakilos ni Fang ang kanyang mga tropa para lumaban. Matapos matamba ang isa sa mga mamamayan, sinabihan sila ni Fang na ibigay sa kanila si Lu Chan at Yon Niyang. Nagpasya si Yon Niyang na sumuko para protektahan ang mga taga-nayon, ngunit biglang inilabas ng babae ang kanyang kung fu na galaw para itumba ang mga sundalo. Hindi nagtagal pagkatapos ay sinamahan siya ni Lu Chan sa laban. Ngunit sa laban ay binaril si Lu Chan, bilang resulta ng pagbaril kay Lu Chan agad na bumagsak. Ito rin ang nagpagalit kay Master Chen na si Master Chen sa wakas ay namagitan upang alisin ang buong kalaban at nakikipaglaban gamit lamang ang kanyang mga kamay. Nagawa niyang lampoy ng daan-daang sundalo ng walang kahirap-hirap. Pagkatapos ay agad niyang pinatamaan si Fang at pinalayas ang lahat ang kanyang mga tropa. Matapos matagumpay na itaboy ang kalaban palabas ng nayon ay isang bagong problema ang lumitaw na gusto si Lu Chan na mapatay ayon sa mga turo ng mga ninuno ng pamilya Chen. Dahil si Lu Chan ay nakabisado ang kung fu ng pamilya Chen na hindi dapat ituro sa mga tagalabas. Ngunit may isang paraan para hindi siya hatulan sa pamamagitan ng pagpapakasal ni Lu Chan kay Yon Niyang para maging residente siya ng village. Pagkarinig nito tumahimik si Yon Niyang at inaalala ang oras na kasama niya si Lu Chan. Napagtanto niya na gusto na niya si Lu Chan. Sa kabilang banda si Fang ay ikinulong na ngayon ng gobernador dahil siya ay itinuturing na walang silbi. Makalipas ang ilang araw ay ipinagdiwang ng buong baryo ang kasal nina Lu Chan at Yon Niyang. Dito nagtatapos ang palabas. Salamat sa panonood kaibigan.